Alright, so we're now recording. Again, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami po ay muli nagpapasalamat sa oras na ito na kami po ay magkakasama online para mag-aral ninyo po mga salita. Ang aming panalangin, yung malayang pagkilos sa mga espiritu sa aming kalagitnaan, pakalinisin nyo kami ng inyong nga pong banal na dugo. Gawin nyo kaming marapat, malugod sa inyong harapan sa mga oras na ito. And we pray, Lord God, na individually, personally, Lord, kung saan mang dako ng Pilipinas kami naroon, mangusap ka sa amin, Lord God, o Holy Spirit. Salamat sa inyong pong mga salita. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ka, at parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight sa ating topic 215, Knowing God's Plan. So ito po yung na-preach ko nung Sunday, and ang main text po natin, kukuhanin natin sa Nehemiah chapter 1 verse 11. Sabi po ng New Living Translation, O Lord, please hear my prayer. Listen to the prayers of those of us who delight in honoring you. Please grant me success today by making the king favorable to me. Put it into his heart to be kind to me. Sa Tagalog, O Panginoon, sabi ni Nehemiah, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayan po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. Yan. So ito po yung verse na dito po tayo ikot na makikita po natin na nagpe-pray dito si Nehemiah sa ating Panginoon. Na ang desire niya, pagtagumpayin siya ng Lord at loobin na yung favor ng king ibigay sa kanya. Kasi meron siyang nire-request doon sa ire-request sa king kasi nga yung walls of Jerusalem gusto niya na uling i-rebuild. Yan. So ang tanong, sino po ba si Nehemiah? So si Nehemiah po, isa siyang Israelita na naging cupbearer ng hari ng Persia. So during that time, yung king ng Persia ay si Artaxerxes. So dahil nga po siya yung cupbearer ng hari, siya nagpe-prepare ng pagkain, ng inumin, siya yung unang tumitikim before kainin or inumin ng hari, mataas ang tiwala ng hari sa kanya. Pero higit sa lahat, siya isang taong may pusong malapit sa Diyos. Siya ang ginamit ng Panginoon para pamunuan ang muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem matapos itong masira. So yung sitwasyon during that time, sira yung pader ng Jerusalem, and then katulad ng nabasa po natin, si Nehemiah yung ginamit ng Lord para muling maitayo yung walls of Jerusalem. So ang tanong, bakit po ba nasira yung pader ng Jerusalem? Ito po ay dahil sa kasalanan at katigasan ng puso ng mga Israelita. Hinayaan ng Diyos na sakupin sila ng Babylonia through King Nebuchadnezzar, kung naalala po natin. And then noong 586 before Christ, winasak ng Babylonia ang Jerusalem. Ginawa ng mga Babylons, sinunog yung templo, sinunog yung mga pintuan at giniba yung mga pader. Kasi 'di ba, ang ginagamit kasi in the Old Testament time, naglalagay ng mga walls para hindi sila masakop ng mga kaaway. So ang ginawa, sinunog yung temple, so hindi na sila nakakapag-worship ngayon sa Panginoon, 'di ba? Yung mga pintuan at syempre yung walls of Jerusalem. So dahil doon, just like sa mga wars na nangyayari, ang mga tao ay dinala sa pagkabihag. So na-exile po sila doon sa Babylonia. Kaya nang bumalik ang ilan mula sa pagkabihag, nakita nila ang lungsod na wasak pa rin at walang proteksyon. So sabi ko kanina, si Nehemiah, sabi ng verse, isang cupbearer. Ang cupbearer po ay tagatikim ng alak at pagkain ng hari bago ito kainin ng hari. So ganoon na lang yung tiwala, syempre, 'di ba? Kailangan masigurado muna na safe kainin. Ang layunin, siguraduhin na walang lason or walang panganib yung kakainin ng hari. So just like na mga napapanood natin sa Korean novela, 'di ba, sa Netflix, ganun din in the time ni Nehemiah. Dahil dito, ang cupbearer ay napakalapit sa hari at may malaking tiwala. Siyempre, 'di ba, hindi lang siya tagatikim, pero madalas tagapagpayo rin siya ng hari dahil lagi siyang nasa presensya ng hari. So meron silang magandang relasyon ng king kahit na hindi mananampalataya yung king katulad niya. Paano po ba napunta doon sa Persia itong si Nehemiah? 'Di ba, kabilang siya sa mga Israelitang dinala sa pagkabihag sa Babylonia. And then kalaunan, napunta siya sa Persia. Bakit? Kasi natalo ng Persia ang Babylonia. So katulad ng mga wars na nangyari, 'di ba, even up until now, 'di ba, kanya-kanyang
pagkuha ng mga territory. So, ganun din yung nangyari in the time ni Nehemiah. Kaya siya napunta sa Persia. So, doon siya naglingkod sa palasyo ni King Artaxerxes bilang cupbearer. And then sa plano ng Diyos, ginamit ng Lord yung posesyon ni Nehemiah na cupbearer ni King Artaxerxes para magkaroon siya ng access sa hari at makahingi ng permiso na bumalik sa Jerusalem upang muling itayo ang pader. So, ang ganda ng story, no? So, dito makikita natin yung lesson na kahit saan ka mandali ng buhay, kahit sa pagkabihag, sa bilangguan, di ba, katulad na nangyari sa kanila na exile, tandaan mo may plano ang Diyos. May plano siya na gamitin yung iyong posesyon, yung pagkakataon para sa kanyang magandang layunin. So dapat kung tayo pa itinatawag ng Lord, regardless kung ano mang posisyon ang meron tayo, to what post we are in, paggamit po tayo sa Lord katulad ni Nehemiah. Yan, isa-isahin po natin yung mga verses ngayong naunawaan na po natin at nakilala na po natin si Nehemiah. Sa Nehemiah chapter 1 verse 3, dito sinabi niya, "They said to me, the remnant there in the province who survived the captivity are in great distress and reproach. And the wall of Jerusalem is broken down and its gates are burned with fire." So nakarating sa kanya na yung wall of Jerusalem ay sira nga daw and then yung mga pintuan sunog. And then sabi sa verse 4, "When I heard these words," anong ginawa ni Nehemiah? He sat down, he wept, and mourned for days, and he fasted and prayed before the God of heaven. Sana ganun din tayo. Ano? So katulad ni Nehemiah, nagkaroon siya ng matinding burden sa nangyari doon sa Jerusalem. And then more than na nagkaroon siya ng matinding burden, kita natin yung naging reaction niya sa mga problema, pagsubok ng buhay, 'di ba? Syempre andun umiiyak, 'di ba, nalulungkot. Pero more than that, makikita natin nagpray siya, nagfast siya, 'di ba? So andun yung trust niya sa Panginoon na kayang baguhin ng Lord, i-reverse yung current situation ng Jerusalem. Ganun din sa buhay natin, 'di ba? May mga challenges sa buhay natin, may mga problema tayong na-encounter sa buhay natin. Sana mas piliin natin yung katulad ng ginawa ni Nehemiah na lumapit muna sa Panginoon. Sabi ng verse 5, "I said, I beseech you, Lord God of heaven, the great and awesome God, who preserves the covenant and loving kindness for those who love Him and keep His commandments." So dito makikita natin, narinig ni Nehemiah yung summary ng verses 3 to 5. Nakita niyo yung kalagayan ng Jerusalem, wasak ang pader, sunog ang mga pintuan. Siyempre, tendencies na nangis siya, pero sabi ko nga nag-ayuno siya at nanalangin sa Diyos. So ang lesson dyan, church, ang unang hakbang sa pag-alam ng plano ng Diyos, kasi yung topic natin, di ba, knowing God's plan, ay kailangan marunong kang manalangin at marunong kang lumapit sa Kanya. Kasi paano marereveal sa'yo kung ano yung plan ng Lord kung hindi natin sinisik yung gustong sabihin sa atin ng Lord sa pamamagitan ng panalangin at paglapit sa Kanya. And then kung itutuloy po natin yung verse sa Nehemiah chapter 2 verse 4 naman, "Then the king said to me, what would you request?" Tignan mo, andun agad yung favor, no? Ano ang request mo sa akin? Pero ang ginawa ni Nehemiah, "So I prayed to the God of heaven." So nanalangin siya sa Panginoon and then he found favor dun sa king. Kaya siya ay inalaw ng king na bumalik doon sa Jerusalem. At ito na nga nangyari sa Nehemiah chapter 2 verse 12. "And I arose in the night, I and a few men with me. I did not tell anyone what my God was putting into my mind to do for Jerusalem." So meron ng clear instruction. Meron ng direction ng Lord kay Nehemiah, di ba? Pero sabi, he did not tell anyone kung ano yung nilalagay ng Diyos sa kanyang isipan. "And there was no animal with me except the animal on which I was riding." And then sa verse 18, "And I told them of the hand of my God, which had been good upon me, and also of the king's words that he had spoken to me. So they said, let us rise up and build. Then they set their hands to do this work," or good work. Ang ganda, no? Makita natin dito, even yung mga puso ng mga Israelita, ng mga remnant, na mga naiwan during that time. Di ba nagkaisa sila to rise up and build the walls of Jerusalem. So meaning to say, tinatch din ng Holy Spirit ng ating Panginoon yung puso at kalooban ng mga taong ito. Kaya makikita natin, kapag talaga andun ka sa covering ng Lord, dun sa kalooban ng Panginoon,
kaya niyang baguhin even yung pag-iisip, even yung puso, 'di ba, ng mga tao katulad na nangyari dito sa mga Israelites. So humingi siya ng tulong sa hari at dahil sa pabor ng Diyos, pinayagan siyang bumalik at magtayo. Sa gabi, lihim niyang sinuri ang pader upang makita ang tunay na kalagayan. Pinanghawakan niya ang kamay ng Diyos at hinikayat ang mga tao, let us rise up and build. So ang plano ng Diyos ay hindi lang ipinapakita sa panalangin, kundi sa pagsunod at pagkilos. Kanina, 'di ba? So andon important you pray, alamin yung kalooban ng Diyos. Pero kung hindi natin siya binigyan ng action, sayang lang na narinig mo yung gustong ipagawa ng Lord. So more than na pinapakita sa panalangin, yung gustong ipagawa ng Lord, kailangan marunong tayong sumunod, marunong tayong kumilos. Halimbawa, paano ka magkakaroon ng malalim na relasyon sa Lord kung hindi ka naman nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka nagde-devotion, hindi ka umati ng Bible study, hindi ka nag-church, di ba? So kung gusto mo talaga na magkaroon ng malalim na relasyon kay Lord, kailangan marunong kang sumunod. Meron kang action na gagawin to prove your love sa ating Panginoon. And then sa chapter 3, verse 1 ng Nehemiah, then Eliashib the high priest arose with his brothers the priests and built the ship gate. They consecrated it and hung its doors. They consecrated the wall of the Tower of the Hundred and the Tower of Hananel. Diba? Alam natin na in the Old Testament time, ginagamit nila yung mga ship as offering, pambayad kasalanan, diba? And then yung priest yung ginagamit to offer. Pero in the New Testament time, in the New Covenant, si Jesus Christ na nga po yung naging ship. Kaya hindi na po tayo nag-o-offer for our sins kasi si Jesus Christ na nga po yung offering once and for all na ginawa. Nagsimula ang mga pare sa pagtatayo ng ship gate at sumunod ang iba't ibang pamilya. So dito, ang plano ng Diyos ay natutupad kapag nagtutulungan ang kanyang bayan. Ayan. Kaya nga 'di ba sa Pilipinas, tingin ko napakahalaga talaga that we are united. Maaring hindi tayo favorable dun sa mga government officials na nakapwesto, maaring kurakot sila. So sana we are united in prayer. We pray for them, we pray for the Philippines. Kasi naniniwala ako na mangyayari yung magandang plano ng Diyos sa ating bansa if tayo pong lahat ay nagtutulungan. And prayer ay isang bagay na pwede po natin gawin ng sama-sama. And then kung makikita po natin sa Nehemiah chapter 4 verse 14, kahit na ginagawa na nila yung kalooban ng Diyos, sinatayo na nila yung walls of Jerusalem, yung ship gate, pero andun yung kaaway. Kaya nga dito sa Nehemiah chapter 4 verse 17, those who carried materials did their work with one hand. Yung isang kamay daw, gumagawa ng walls of Jerusalem and held a weapon in the other. Pero yung kanang kamay naman merong sandata. Ibig sabihin, handa makipagdigma. Kasi dinidigma sila ng mga kaaway. Yan, habang tinatayo nila yung walls of Jerusalem. Minsan ganun din tayo, di ba? Pag naroon na tayo sa kalooban ng Diyos, nagsiserve na tayo kay Lord, successful na tayo sa career natin, sa family natin, di ba? Andyan yung atake ng kaaway. So ganun din yung nangyari. Bakit nangyari po yun? May mga kaaway kasi during that time. Andyan si Sanballat, si Tobiah at iba pa na nagbabalak hadlangan at sirain ang gawain ng muling pagtatayo ng pader. So talagang may ginagamit no, na kaaway. Ano po? May padas, mga padala ni Satanas. Si Nehemiah, what he did, he organized the people so that they were both builders and defenders. So in the same way tayo as Christians, kailangan builder po tayo at saka defender. Andyan yung work plus warfare. Ang gawain ng Diyos ay laging may kasamang laban. Habang nagtatayo tayo ng kanyang kaharian, kailangan din natin maghanda sa spiritual na digmaan. Yan. Kasi nga, andyan yung kaaway, natural. From kingdom of darkness, nasa kingdom of light na po tayo. Therefore, kalaban natin yung nasa kingdom of darkness. Kaya, mainit ang mata ng kaaway sa atin, di ba? Kaya andun dapat yung faith plus action. Hindi lang sila nag-pray, nagtrabaho rin sila, pero hindi lang sila nagtrabaho. Anong ginawa nila? Nagbantay sila. So tayo din. Sana hindi lang tayo basta nananalangin, hindi lang tayo basta nagsiserve kay Lord, pero dapat we know to guard our hearts, ourselves, di ba? Sa mga atake ng kaaway sa buhay natin. Sabi dito, meron pong tinatawag na dual calling. So bilang mananampalataya,
tinatawag tayo ng Panginoon na magtayo. We can build ministry, pamilya, komunidad, at magbantay through prayer, discernment, and even spiritual warfare. And we have to depend on God. Makikita natin kahit may sandata sila, ang tunay pa ring protection ay mula sa Diyos. So ang tanong dyan, handa ka ba magtrabaho para sa Diyos habang nakahanda ring lumaban sa mga pagsubok at tukso? Kasi maraming mga Kristyano, kapag dumating na yung mga pagsubok, mga problema, mga tukso, di ba, nasa-sacrifice yung pagsiserve sa Panginoon, nasi-set aside yung time for God. So sana tayo, i-balance natin yun. So patuloy pa rin tayong lumalaban sa mga pagsubok at tukso habang nagsiserve sa Panginoon. Sa Nehemiah chapter 5 verse 19, sabi dito, "Remember me, O my God, for good according to all that I have done for these people." Sa kabila ng mga pagsubok, nanalangin pa rin si Nehemiah, "Remember me, O my God, for good." So ang tunay na leader, hindi nagtatrabaho para lang sa sariling kapangyarihan, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. At nakakalungkot in our country, di ba? Sana ganun yung mindset ng mga politician, na hindi sila andon for power, di ba? For wealth, kundi to glorify God and to serve His people. Ang kwento ni Nehemiah ay nagpapakita na nakikita ng Diyos ang ating pangangailangan, tulad ng pagkasira ng Jerusalem. So parang figures of speech lang siya, na makita natin, hindi maaring sabihin natin hindi literal na may nasisirang bahagi ng buhay natin, pero the Lord sees kung ano po yung pangangailangan natin. Kagalingan ba ito sa sakit at karamdaman? Pangangailangang financial ba ito? Relational problem po ba ito? Knowledge and wisdom po ba? Ayan. Or minsan nagkakaroon tayo ng spiritual dryness, di ba? So nakikita po ng Diyos yung ating pangangailangan. And then ginagamit ng Diyos ang pusong handang manalangin gaya ni Nehemiah. So sana kahit na may ganong nangyayari sa buhay natin, kahit na hindi favorable sa atin, sana maging katulad tayo ni Nehemiah na pinili pa rin manalangin, di ba? Pinili pa rin sumunod at maglingkod sa Panginoon. And then ang Lord, nagbibigay siya ng favor at ng direction sa hari, sa mga tao, at sa gawain. Plano ng Diyos ay natutupad sa pamamagitan ng pagtutulungan at katapatan, hindi sa sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng kanyang gabay. So maraming tao sa atin nagtatanong, ano kaya ang plano ng Diyos para sa buhay ko? Di ba lagi natin yung nare-receive ng mga tanong or nakikita natin sa social media? Ang sagot, the Lord God reveals His plans sa mga taong tunay na nagde-delight sa Kanya at handang mag-surrender ng kanilang will. Hindi yung nila yung kumbaga willing silang isurrender yung kagustuhan nila para masunod yung kalooban ng Diyos. Kasi hindi ito tungkol sa sarili nating agenda, kundi tungkol ito sa kanyang kaluwalhatian for the glory of God alone. Si Nehemiah, isa siyang cupbearer ng hari sa Persia, at nang marinig niya ang kalagayan ng Jerusalem na wasak ang pader at gates, ginawa niya na nalangin, nag-ayuni, humingi ng favor sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang humility at prayer, ginamit siya ng Diyos upang simulan ang restoration ng bayan. Diba? God reveals His plan to His people as they delight in Him and honor Him. True godly prayers are prayers that are lifted up to glorify His name and surrender our will to His. God's plan is discovered by men and women who humble themselves at His feet and seek His will. Tatlong bagay ang gusto kong iwanan sa atin tonight. Number 1, again, God's plan is revealed through prayer. Diba, ang ginawa ni Nehemiah, he prayed earnestly sa Nehemiah chapter 1 verse 4 to 6. Yan. Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw ako nagdalamhati at nag-ayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. And then, diba, ang supporting verse nito is in the New Testament, diba, doon sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you.
'Di ba? Sabi diyan, humingi, humanap, kumatok. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan. So ito, sabihin niya, mag-pray ka, lumapit ka sa Panginoon para yung mga kahilingan natin mapagbigyan ng Lord. Makasumpong tayo sa Kanya at pagbuksan tayo, tayo na mga lumalapit at kumakatok sa Kanya. Kapag tayo lumalapit sa Diyos, nang may pusong handang makinig, doon niya ipinapakita ang kanyang plano. So again, God's plan is revealed through prayer and we have to pray earnestly. Yung point number 2 ko, God's plan requires obedience and delight in Him. Diba sabi ng Proverbs 8:17, I love those who love me and those who seek me find me. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tsak na masusumpungan. Kung ang Lord nga, mahal niya even yung mga tao na masasama, the more pa na mahal ng Lord yung mga tao na nagmamahal sa Kanya, katulad po natin. Hindi lang basta prayer, kailangan andun yung obedience at delight sa Kanya. Kung saan siya masaya ang Panginoon, dapat doon tayo dapat sumusunod. So it requires obedience. At lagi nga nating sinasabi, obedience is better than sacrifice. So we have to obey the Lord. Yung last point ko po, God's plan opens doors of favor. Diba? Si Nehemiah, he received favor from the king sa Nehemiah chapter 2 verse 8. Gumawa rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan ng kaharian upang bigyan ako ng mga trosong gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, sa pader ng lungsod, at sa bahay na aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari. Bakit? Dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Makikita natin, no? Hindi lang siya basta pinayagan ni King Artaxerxes na muling itayo yung walls of Jerusalem, kundi yung supply, diba? Yung mga troso na gagamitin sa pintuan ng muog. Binigyan din siya ng baspas, sumulat yung hari kay Asaph, and then pinagkaloob nga lahat ng kanyang pangangailangan. Again, ginawa yun ng hari dahil saan? Sa kabutihan ng Diyos kay Nehemiah. Andun yung favor ng Lord sa mga anak ng Diyos. Lagi mo yung tatandaan. Kapag nasa plano ng Diyos, kahit imposible ay nagiging posible. He moves the hearts of people to accomplish His will. Diba? Itong mga ito naman yung mananampalataya, si Asaph, si Artaxerxes, diba? Mari silang mag-no, pero the Lord is able to change the heart, to move the hearts of people para mangyari yung kanyang kalooban. Kaya magtiwala ka lang that the Lord will open door of favor para sa buhay mo po. Ang plano ng Diyos ay hindi hidden treasure na mahirap hanapin. Ito ay pinapakita niya sa mga pusong handang magpakumbaba, mga taong handang mag-pray at mag-obey. Tulad ni Nehemiah, tayo tinatawag na maging instrumento ng restoration at pagpapala. So paano ko ito ngayon ma-apply? Maglaan ka ng oras araw-araw sa prayer at sa Bible reading. And then i-align mo yung mga plano mo, personal plans, ang plano related sa trabaho mo, sa pag-aaral, sa ministry ayon sa kalooban ng Diyos. And then magpasalamat kahit sa maliit na bagay. Dahil lahat ay bahagi ng kanyang mas malaking plano. Alam mo yun, yung mga small wins of life. Dapat pinagpapasalamat natin yan kasi merong grandeur plan ang Lord sa buhay po natin. Ang challenge po sa atin, handa ka bang maging Nehemiah sa iyong panahon? Isang taong nananalangin, kumikilos at nagtitiwala sa plano ng Diyos. At yung last ko po, kung gusto mong malaman ang plano ng Diyos, delight in Him. You have to pray sincerely and obey faithfully. Then watch Him open doors you could never imagine. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito na tinuruan nyo kami paano namin malalaman ang inyong nga po magandang plano para sa bawat isa po sa amin. Alam ko, Father God, na individually, personally, mahal niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God, at may maganda ka pong plano sa amin, Lord. And we pray na ma-reveal ito sa amin sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong kalooban, Lord God. I pray na mas piliin namin na magtiwala sa inyo sa mga oras na nahihirapan kami, sa mga oras na napapagod kami, sa mga pagsubok ng buhay and challenges na aming kinakaharap. And we pray, Lord God, na makita namin yung mighty move of your hands. Andun yung inyo pong divine intervention,
ang inyo pong favor, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Salamat, Lord, for this night. Purihin ka, dakilain ka, sambay ka't parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan.